Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko kung ano ang maaaring gawin gamit ang batetsa mula sa isang bateryang drill at kakailanganin din natin ng piraso ng plastic na tubo na kailangang hiwain. Ngayon, patagin natin ang plastic na ito at painitin gamit ang blower para maging pantay ang sheet. Pagkatapos, kailangan nating hubugin ang plastic na ito para maging kapareho ng hugis ng baterya ng bateryang drill. Ganon din, painitin natin ito gamit ang blower tapos itiklop natin. Lahat ng sobrang bahagi ay pinuputol natin gamit ang grinder. Ngayon, kailangan nating pagdugtungin ang hugis na ito gamit ang paghinang ng metal na mesh. Para dito, susubukan ko ang bago kong soldering iron mula sa kumpanyang FNI RSI modelong HS03. Ito ay may kasamang magandang lalagyan kung saan nakalagay ang lahat ng kailangan. Kasama sa set ang tatlong tip, distornilyador, charging cord at ang mismong soldering iron na may stand. Ang soldering iron na ito ay pinapagana ng baterya at maaari mong i-adjust ang temperatura mula 100 hanggang 450 degrees. Ikabit natin ang tip at buksan ang soldering iron. Para sa mabilis na pag-set ng temperatura, mayroong napaka-kombinyenteng switch dito. Kung gusto mong bumili ng ganito, ang link ay nasa description. Kaya, una, kailangan lang pagdikitin ang plastic gamit ang soldering iron para hindi ito maghiwalay. Pagkatapos pagdikitin ang plastic, kailangan mong ihinang ang mesh dito gamit ang soldering iron. Ngayon, matibay na ang lahat. Ipasok natin ang baterya sa hulmahan at lagyan ng marka sa tapat ng mga kontak. Ayon sa mga marka, magbubutas tayo ng 2 butas gamit ang 3 mm na drill bit. Susunod, kakailanganin natin ng 2 piraso ng kawad, maliliit na tornilyo na may kasamang mani at mga spring. At mula sa mga ito, gagawa tayo ng mga kontak para sa baterya. Isuot ang kawad sa tornilyo, pagkatapos ay ang spring at ipasok ito sa butas sa kaigpitan gamit ang mani. Hindi kailangang higpitan ng todo ang mani at dapat ay may spring ang kontak. Para hindi lumuwag ang mga mani, lagyan ito ng patak ng super glue. Ngayon, ipasok natin ang baterya at makikita natin na ang mga tornilyo ay maayos na dumidikit sa mga kontak nito. Pagkatapos nito, kailangan nating isuot ang 1 piraso ng tubo sa ginawang hulma at idikit ito gamit ang super glue. Sa mismong tubo, kailangan nating isuot ang kuwelyo na aking pinutol mula sa coupling para pagdugtungin ang parehong mga tubo. Maglagay tayo ng super glue at ikabit ang kuwelyo sa paraang natatakpan nito ang bahagi ng baterya. Ganito ang kinalabasan. Mahigpit ang kapit ng baterya. Susunod, kailangan nating mag-drill ng butas sa tubo, mga 2 sentimetro mula sa dulo. Putulin natin ang ilang bahagi ng mga wire, balatan ang dulo at isolder ang mga ito. Para sa pag-solder ng mga wire, pinapalitan ko ang dulo ng soldering iron ng isa pang medyo baluktot. Sa soldering iron na ito, mabilis palitan ang dulo. Hindi mo na kailangang mag-unscrew ng kahit ano, basta hilahin mo lang ito ng madali. Kung kailangan mong dagdagan o bawasan ng kaunti ang temperatura, mas maginhawa gamitin ang mga button na may arrow para dito. Kailangan mo rin ng board para sa pag-regulate ng power para sa DIY project. Sa likod ng board, nakasulat ang mga label ng mga kontak. I-connecta natin ang mga wire sa input nito. Ang pula ay magiging plus at ang asul ay minus.
Ang natitirang mga wire ay strip din natin at ikokonekta sa output ng board. Sa totoo lang, ang soldering iron na ito ay ginawa sa paraang kapag inilagay mo ito sa mesa, hindi sumasayad ang dulo nito. Pero may kasama rin itong espesyal na patungan na parang takip. Pagkakabit ng mga wire, ilalagay natin ang board sa loob ng tubo at ikakabit ito gamit ang nut. Sa dulo ng tubo, isusuot natin ang bahagi ng pinutol na coupling at ididikit ito. Susunod, kakailanganin natin ng holder para sa mga fuse para sa ating DIY. Tatanggalin natin ang takip at kukunin ang spring na may contact mula rito. Sa takip, kailangan nating magbutas gamit ang 5mm na drill bit. Kailangan din nating tanggalin ang mga contact mula mismo sa holder ng fuse. Pagkatapos nito, kailangan nating magbutas sa holder gamit ang 3mm na drill bit. Dapat ay butas ito na tumatagos sa parehong pader. Pagkatapos, sa isang gilid ng butas, kailangan nating palakihin ito gamit ang 5mm na drill bit habang sa kabilang gilid ay dapat manatili itong 3mm. Tanggalin natin ang nut at ilagay ang holder na ito sa takip ng sewer pipe. Sunod, kunin natin ang mga tornilyo na may mga nut at spring at ilagay ang mga ito sa holder. Gawin natin ang mga contact sa parehong paraan na ginawa natin para sa baterya. Sa connector para sa baterya, pinipitan natin ang mga wire gamit ang mga nut. Pero dito, hindi na kailangan yon. Basta ilagay lang muna natin ang mga contact. Kunin natin ang pangalawang bahagi ng ating gawa at ihinang ang mga wire sa mga tornilyo. Gawin natin. Naikabit ko na ang mga wire gamit ang solder, kailangan nating idikit ang takip gamit ang super glue. Ilagay natin ang baterya at sa yugtong ito, tapos na ang ating gawa. Para gumana ito, kakailanganin natin ng tip para sa soldering iron na tinatawag na TT-dose. Ilagay natin ito sa holder at higpitan gamit ang takip. Sa yugtong ito, siguro marami na ang nakapansin na isa itong malakas na soldering iron na pinapagana ng baterya ng drill. Ang kagandahan nito ay mabilis itong uminit at maaari mong ayusin ang temperatura nito. Napaka-komportable gamitin ang ganitong soldering iron dahil wala itong mga wire. Pwede mo itong dalhin sa trabaho, sa mga lugar na kailangan mong maghinang, pwede mo itong gamitin kahit sa bukid kung saan walang kuryente. Halimbawa, kapag naghihinang ng mga kable ng komunikasyon, magiging kapaki-pakinabang din ito kung ikaw ay isang elektrisyan. Pwede mo lang itong ilagay sa iyong tool bag at dalhin kahit saan. Kung kakailanganin mo ito, pwede mo itong ikonekta sa baterya ng iyong pangtrabahong drill. Sa soldering iron na ito, palagi kang makakapaglagay ng kahit anong tip na tinatawag na Haka T12. Madali at mabilis lang silang palitan dito. Simple lang, tanggalin mo ang takip, ilagay ang tip na gusto mo at ibalik ang takip. Walang matutunaw sa loob. Ang umiinit lang dito ay ang tip na nakakabit sa holder na gawa sa hindi nasusunog na material. Maring itakda ang temperatura ng init gamit ang power regulator. Matagal maubos ang baterya at palaging pwedeng palitan ng bago. Sa totoo lang, sa soldering iron ng FNI RSI, pwede mo ring palitan ng baterya ng bago. Kailangan mo lang tanggalin ang maliit na tornilyo gamit ang screwdriver na kasama sa set. Sa loob, may nakalagay na karaniwang bateryang 18650 pero mas mabuti kung ikokonekta mo na lang ito sa power bank. Kung sino man ang gustong umorder ng soldering iron na FNI RSI HS03, ilalagay ko ang link nito sa description. Sa madaling salita, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-like kayo, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood at paalam sa inyong lahat.